What's up mga biyero? Ito nga pala ang pinakabagong Dink R150 ng Kymco. Sulit na sulit ang pera mo dito dahil kargado ito ng features na hindi mo makikita sa iba. Sa ganda ng forma at sa mura ng presyo ay siguradong mapapabili ka. So sa video na to, pag-usapan natin ang kanyang full specification, features na maaari mong magamit sa motor na ito. Hindi lang yan yung kanyang updated price, monthly installment at down payment. Kaya tapusin mo ang video na to hanggang dulo para may idea ka bago ka bumili na itong bagong Dink R150 ng Kymco. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Unahin muna natin ang kanyang updated price. Dito sa Eversure Motorcycle Dealer, pwede po kayong kumuha ng cashman or installment basis. Kaya pala mga biyero, itong bagong Dink R150 ng Kymco ay nagkakahalaga ng 148,900 pesos sa kanyang cash. At kung kukunin nyo naman ito ng installment basis, may down payment po ito na 15,000. Ang inyong monthly installment sa loob ng 36 months ay 6,258 pesos. 24 months naman po ay 8,176 pesos. At kung sakaling nakakaluwag-luwag ka, pwede mo itong kunin ng 12 months. May monthly payment ito na 13,929 pesos. Dahil ngayon, nalaman nyo na ang kanyang updated price, ang tanong natin, sulit nga ba ang kanyang presyo para sa motor na ito? Malalaman natin yan. Alright. For more details and inquiries mga biyahero, pwede po kayong tumawag sa number na nasa screen. Pwede po kayong mag-enquire anytime. Siya pala mga biyahero, located ang Eversure Motorcycle Dealer sa Tanawan City, Batangas. Alright. Itong Dink R150 ng Kymco ay kalalabas lamang sa merkado ngayong taon. Dahil sa panahon ngayon ay umuuso na nga ang mga small displacement scooter na pwedeng pang long ride at pwede rin sa mga city driving, na ang offer ay magbigay ng comfort sa bawat biyahe na pupuntahan mo sa pamamagitan na lamang ng mga features na mayroon dito sa Dink R150. Unahin muna natin ang kanyang braking system mga biyahero. Ito nga pala ay mayroong dalawang disc brake harap at likod. Equip ito ng ABS o anti-lock braking system na makakatulong sa inyong braking power kung sakaling kinakailangan ng biglaang preno ay ma-maintain nito ang balanse ng inyong motorsiklo para iwas disgrasya. Siya pala mga biyahero, dual channel ABS na po yan. Alright. Samahan mo pa ng TCS o traction control system na ang purpose ay para ma-maintain o maging balanse ang ikot ng gulong ng inyong motorsiklo. Alright. Samahan mo pa ng charging system mga biyahero na pwede kang mag-charge anytime, anywhere. Siya pala mga biyero, kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin. Karagdagan pa sa kanyang features mga biyero ay keyless na ang motor na ito. Yes po, hindi na po siya ginagamitan ng mechanical key. Remote control na lamang ang inyong gagamitin para mapaandar ang motor na ito. At huwag kalimutan mga biyero na 100 meters ang distansya para ma-activate ang inyong motorsiklo. Sa kanyang information panel mga biyero, ito ay fully digital na siguradong kitang-kita mo ang lahat ng mga indicator na maaari mong magamit. Sa kanyang lighting system mga biyahero, ito ay naka-LED na po lahat. Yung kanyang headlights, turn signal, daytime running lights at tail lights. Samahan mo pa ng mga reflector na siguradong visible na visible ka sa kalsada. Dagdagan pa sa kanyang features mga biyahero, meron din itong passing light na hindi mo na kinakailangang magpa-install. Dagdagan mo pa ng side stand switch na siguradong makakatulong para sa mga makakalimutin na kagaya natin. Alright. At ngayon naman mga biyahero, nalaman nyo na ang kanyang full na features na meron sa motor na ito. I-comment nyo naman sa baba ang mga features na nagustuhan nyo na inilagay ng Kymco para sa motorsiklo na ito. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. So unahin muna natin dito sa kanyang mukha mga biyahero. Unang mapapansin mo talaga dito ay kuhang-kuha niya yung mga kuya niya na mga big bike. Ayan o, super aggressive. Yung kanyang lighting system mga biyahero, full LED na po lahat to. Yung kanyang daytime running light. Ayan po. Tapos yung kanyang mga turn signal, compact na po ito mga biyahero. Dahil iisa na siya, wala kayong alalahanin na mababali. Tapos mayroon kayong windshield na napakalaki.
Siya nga po pala, ito po ay hindi adjustable. Pero pwede nyo pong palitan to ng ibang kulay. Pero para sa akin, okay na po ito. Tapos makapal po ito. Para na siyang salamin pero sobrang kapal na plastic na ginamit. Tapos yung kanyang headlight po dito, good quality po ang ginamit na salamin. Ayan po, tapos meron pa siyang parang tuka na disenyo dito sa harapan. Comment nyo mga biyahero kung gusto nyo ba yung disenyo ng kanyang harapan. Ayan. Dito sa kanyang gilid may nakasulat na 150 para malaman nyo kung ilang cc po ito. So ito po ay 150cc. Sa kanyang front suspension gumagamit ng traditional telescopic fork at meron kayong sporty looks na front fender. Ayan. So dito may nakalagay na traction control system o TCS kung tawagin. Ito po ay emblem. Ayan po, tapos ito po ay sticker. Yan. Sa kanyang braking system mga biyahero, gumagamit ng disc brake sa harapan, tapos may ABS na siya, naka dual path caliper. Ayan po. Tapos meron po kayo ditong additional na cover. Dito naman po sa kanyang side clearings mga biyahero, kung mapapansin natin, meron kayong glossy black. Ayan po, sobrang kinis po nito, napakadaling punasan. Tapos meron pa kayo ditong emblem na Dink R. Ito, Dink R, nakalagay po dito. May cover lang po siya kaya hindi makita. Tapos dito naman po sa gilid, sa kanyang flarings, medyo makapal po na plastic yung ginamit. Kaya makakasigurado po kayo na tatagal po yung ganitong klaseng plastic. Tapos sa inyong footstep mga biyero, ayan o, meron siyang rough design at napakalawak na apakan. Pwede rin po kayong mag-cruising style. Ito, pwede nyo po yan dyan isampay ang inyong mga paa. Yan. So dito, wala siyang lagay ng inyong fuel tank dahil dito na po nakalagay yan. So itong fuel tank capacity niya may sukat na 10.7 liters. Siya nga po pala mga biyahero, keyless na ang motor na to. So nandito na ang kanyang ignition. Dito nakakalagay yung kanyang bukasan ng fuel tank, seat opener, ito po, at saka yung inyong ignition para mapostart yung makina. Dito naman po meron kayong maliit na bulsa. Kasya po dito yung cellphone, yung mga basahan. Pwede rin po lagyan ng barya. Ayan. Tapos yung kanyang charging system mga biyahero, wala po dyan. So nandito po siya nakatago. Ito. Yan. So USB cable na lang po ang kailangan nyo. Wala na pong adapter. Makapag-charge na po kayo anytime, anywhere. So dito naman po sa kanyang manubela mga biyahero, kung mapapansin natin, ay napakaganda rin ng disenyo nito. Familiar po kayo sa RFI 125 o RFI 150 ng Rusi, halos the same po sila. Tapos may rough texture po dito. Ayan po, tapos dito nakalagay ang inyong charging system. Ayan po, so hindi po mababasayan kung sakaling maulan. Tapos dito sa kanyang mga buttons mga biyahero, meron kayong electric start, engine kill switch, at saka yung buttons, control buttons po para sa inyong information panel. Dito po yan. Tapos dito naman sa kabila mga biyahero, yung inyong brake lever, passing light. Ito po yung kanyang traction control system. Pwede nyo pong patayin, pwede nyo rin pong buhayin. Yung kanyang high and low beam, tsaka turn signal left and right, at tsaka busina. Ayan po. Dito naman sa inyong rear view mirror mga biyahero, so wala na po kayong kailangang i-upgrade dyan dahil upgraded na ho. Ayan po, may hugis dahon po siya. Ayan, sporty din po. Tapos ito ho, isa po sa nagpaganda yan dyan sa sa kanyang side mirror. Hindi nyo na po bibilin yan. Bonus na po yan ni Kimco. Yan, kabila. Ngayon naman po bubuksan natin yung kanyang information panel. Yan, so kung buksan nyo po yan, pipindutin nyo po muna yan. Yan, pindutin nyo, tapos ikutin nyo ng padiretso. Ayun. Sa kanyang information panel, naka fully digital na po siya. So ito yung kanyang speedometer, RPM, tsaka yung tatakbuhin nyo. Naka-indicate rin po yung traction control, engine, ABS, turn signal left and right, at saka yung high and low beam. Tapos dito naman sa kabila, meron kayong oras at saka fuel indicator. Yan, so ma-identify nyo kung paubos na ba ang inyong fuel. So malaking bagay yan. Yan. So dito rin po yung bukasan ng inyong fuel tank. Ito. Ikutin nyo lang po pa ganyan. Push. Yun.
Ayan, so hindi mo na kinakailangang susian. Iikutin nyo na lang po. So magbubukas na siya, automatic na siya. Ayan, so ang sukat ng kanyang fuel tank capacity may sukat na 10.7 liters. Ayan po, so wala kayong aalalahanin. Dito rin po ang bukasan ng inyong seat compartment. Siya nga pala mga biyahero, konting sagad lamang po ay maaari nyo nang mailak ang inyong manubela para iwas nakaw. Alright! Pagdating naman po sa kanyang seat compartment mga biyahero, marami po kayong pwedeng mailagay dito. Kagaya na lamang ng vlogging equipment, mga tubig, sapatos, tsinelas at marami pang iba. Dahil may sukat itong 30 liters na siguradong marami po kayong mailalagay. Kasya ka lagi ko. Pabalik tayo. Pinakita sa amin kasi yung ano. Kasya ang ganyang At ayun na nga mga biyahero, kung mapapansin natin ay medyo pinilit po yung pagsara ng upuan. Siguro ho dahil medyo malaki po yung helmet. Pero kung mga standard version naman ng mga helmet, siguro po ay kasyang-kasya po ito rito. Siya nga pala, shoutout po sa inyo mga sir, sa mga nakasama natin sa Eversure Tanawan. Shoutout po sa inyong lahat. Alright. So dito sa kanyang upuan, napakalambot po nito. And po lalong-lalo na dito sa inyong OBR. Two-tone din po siya, meron siyang rough texture. Tapos may naka-emboss na Kimco. So napakalambot po nito mga biyahero. Tapos meron pa po siya ditong hook. Ayan. Malaking bagay po ito. Hook po ito ha. Ayan. Pwede nyo pong sabitan ng inyong mga pinamili kung sakaling mamamalengke kayo. Dito po sa kanyang taillight mga biyahero, full LED na po yan. Tapos ito po yung kanyang mga turn signal, LED na po lahat. Ayan po. Hugis, dahon na po yan. Tapos meron kayong malaki at malapad na rear fender. Dagdagan mo pa ng reflector dito sa baba at plate light. Ayan po. Dagdag visibility po para sa inyong pagbiyahe kung sakaling bibiyahe kayo ng gabi. So dito po nakalagay ang inyong plaka. Sa kanyang rear suspension mga biyahero, naka dual shock suspension. Naka mags na rin po ang kanyang wheel. Tapos naka single disc brake at ABS na rin po ito. Ayan. So naka-ABS na rin po yung kanyang braking system. Dito naman sa kanyang exhaust mga biyahero, ito pong cover na to, hindi po yan tambucho. Cover po mismo ng muffler. Tapos simple lamang po yung disenyo niya. Ayan po. So hindi mapapaso ang inyong angkas. Dito naman sa kanyang passenger footrest, pero kung sakaling gagamitin nyo na po, pindutan nyo lang po ng ganyan. Ayan po, magbubukas na siya. Sunod naman natin ang kanyang full specification. Ito ay tumitimbang ng 148 kilograms. Mayroong seat height na 783 mm. May wheelbase ito na 1,374 mm. Pagitan po yan ng mga gulong nyo sa harapan at sa likuran. Sa kanyang dimension mga biyahero, may haba itong 1,957 at may lapad na 787 mm at may taas na 1,297 mm. So hindi siya ganun kahaba para sa 150cc category ng mga scooter. Sa kanyang displacement naman mga biyahero, mayroon itong 150 cubic centimeter, overhead cam, 4-stroke, 4-valve, liquid-cooled at fuel-injected na magbibigay sa iyo ng maximum horsepower na 11.2 kilowatts at 8,500 RPM na mayroong maximum torque na 13.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Saka pala mga biyahero, kung nais nyo mag-avail na itong Link R150, sugod na kayo dito sa Eversure Motorcycle Dealer located sa Tanawan City, Batangas. Ayan. May contact number po dyan sa screen. Pwede po kayong mag-inquire para sa mga detalye ng mga motor dito.
Tsaka pala available dito yung Yamaha, Kymco at saka Kawasaki. Siya pala mga biyero, kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at huwag limutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin. Maraming salamat sa pagtapos ng video at ingat palagi.